Mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na blessed evening to you. Unang-una po sa lahat, Father Joel wants to extend his greetings and at the same time, his apology kasi hindi po siya makakaabot, no? So, he went for a regular check-up tapos medyo mukhang delay lang po yung mga test na ginawa sa kanya. But nothing to worry po. So, we pray for Father. Bilang mga tao, we love asking for signs. Di ba kapag nagmahal ka, tatanungin mo, kung totoong mahal mo ko, ano yung mga senyales mo para may pakita mo yung pagmamahal mo sa akin? And unconsciously, this kind of relationship is also applied with our relationship with God. And we cannot blame ourselves kasi tao tayo, gusto natin na merong tangible signs, especially from the Lord, para masabi natin na kung totoong mahal ako ng Diyos, kailangan maipakita mo ito mula sa akin. Ang konteksto ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa ating ebanghelyo, ito yung katatapos lang nila makita na si Jesus nagpakain ng maraming tao. And here comes, they were asking for more signs. Ano pa po yung pwede ninyong maipakita sa amin for us to be convinced that you are really the Messiah? Kaya sinabi ni Jesus sa kanila na ako ang pagkaing nagbibigay buhay. You're asking for more and yet nakita naman ninyo lahat ng mga ginawa ko before our encounter today. And I think, my dear friends, ito yung minsan kulang sa atin. We expect more signs from the Lord, pero hindi natin na-appreciate yung mga senyales na binibigay niya sa atin sa mga pang-araw-araw nating pamumuhay. Kahit yung mga maliliit na bagay, maliliit na encounter, maliliit na mga sitwasyon sa buhay natin na pinapakita ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin, minsan na-ignore natin yun because we are already expecting bigger revelations from the Lord. At alam ninyo, kapag ganun yung nangyayari sa atin, when we do not see and encounter God even in the most ordinary, alam ninyo, hindi tayo makukontento. At ang taong hindi kontento, at ang taong patuloy na maghahanap ng senyales mula sa Diyos, tas kapag wala yung mga bagay na yon, that person will become very disappointed with God. Kaya ang sinasabi ni Jesus sa atin, the people here, they were only asking for as if performance. And yet, hindi nila nakita na si Jesus na mismo yung kaharap nila. My dear friends, ito yung lagi nating tatandaan. When we expect more, bigger signs, big revelations from God, hindi natin ma-appreciate yung mga gawa niya sa buhay natin. Especially yung mga maliliit, to remind us that we are loved by Him. Yung mga maliliit na bagay na pagpapatunay ng kanyang pagmamahal sa atin, hindi natin makikita yun. At kapag hindi natin nakita yun, hindi talaga natin makikita ang galaw ng Diyos sa buhay natin. And what will happen when we do not see His signs, the little signs in our lives, magiging sad tayo. Tayong mga taong laging nakasimangot. Tayong mga taong laging mainit ang ulo. Tayong mga taong hindi kontento sa buhay. Tayong mga taong laging mali ang nakikita. And what's worse, when we are not happy with our lives because that's how we see our relationship with God, wala namang pinapakitang senyales, wala ka namang pagmamahal sa akin, I tell you, we will also make the life of other people miserable. Alam niyo yung unang pagbasa natin, si Stephen, no? He was already sharing with the Sanhedrin, mga tao dito na, the sky opened in front of him and sinasabi niya, nakikita ko si Jesus
Pero anong ginawa ng mga tao sa paligid niya? They covered their ears. Ayaw naming marinig yung sinasabi mo. And what's worse, they dragged him out from the city, they stoned him to death. Kasi, deep inside their hearts, siguro sinasabi nila, bakit sa'yo lang nagpapakita ng mga ganyang senyales? Bakit sa'yo lang, Stephen, not to us? So they drag him, okay, we will make you suffer. Ganun yung mangyayari sa atin, mga kapatid, kapag hindi natin nakikita ang galaw at nararamdaman ang galaw ng Diyos sa buhay natin. Kapag naghihintay ka lang ng mga malalaking mga revelasyon, malalaking mga events sa buhay mo para mapatunayan ng Diyos na mahal ka niya, kapag hindi dumating yung mga ganun na mga events sa buhay mo, you'll be very disappointed with life. At kapag sad ka, dapat sad din yung mga katabi mo. Kapag hindi mo nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo, ganun din yung ipaparamdam mo sa ibang tao. I hope you get my point. Kaya when we see the blessing and the little signs of God, we will become grateful. And once you become grateful, you will be happy. You will be contented with your life. At sasabihin mo, wala mang mga malalaking events sa buhay ko, pero ramdam ko nandito ang Diyos sa buhay ko. And that should be our disposition to see Christ, not the signs. To feel Christ, not only the signs. To see Christ, kasi siya yung mismo nagsabi dito sa ating Ebanghelyo, ako yung nagbibigay buhay. At ang sino mang tumanggap sa akin, hindi na magugutom, hindi na mauuhaw. Ibig sabihin nun, when we receive Christ and when we are convinced that Christ is here, regardless of the events and big revelations or small revelations sa buhay natin, once we are convinced that He is always here, sila yung mga taong laging happy, joyful. Sila yung malayo pa lang, mararamdaman mo na, ay, positive energy. Malayo pa lang, nakangiti na, sabay mo na, ay, kahit ang bigat, ang dami niyang pinagdaraanan, but this person radiates the spirit, radiates the joy, radiates the hope. Bakit? Yang tao na yan, nakikita niya at nararamdaman niya ang Diyos sa buhay niya. At tayo, bilang mga deboto, kaya nga, di ba, salamin, mirror of justice. Sana, when other people see us, my dear friends, ano kaya ang nasasalamin natin sa kanila? Laging galit? Laging nakasimangot? Laging hindi kontento? Laging nagtatanong sa pagmamahal ng Diyos? When we truly follow Christ and when we believe that Mary can lead us to Jesus, her Son, I hope and I pray that we become even though makasalanan, even though may pagkukulang, sana tayo rin yung maging senyales, kahit imperfect signs ng iba, para maramdaman nila na andyan ang Diyos sa pamamagitan natin. And so that's what we are praying for in this Novena Mass. Una, the heart and eyes to see the blessings in my life, and to see and to be convinced that in the little blessings that I receive from God, ang pinagmumulan nito ay yung pagmamahal niya sa akin. That I do not need to ask for more signs to be convinced na mahal ako ng Diyos. And I tell you, kapag alam mong mahal ka ng Diyos, it is easy to love other people. Pero kapag galit ka sa Diyos, kapag nakukulangan ka sa pagmamahal ng Diyos, kapag hindi mo ramdam dahil walang signs ang Diyos sa buhay mo, we will end up unhappy.
And what can happen to us, we will also drag other people. Ayaw naming marinig, ayaw naming makita na ikaw masaya. Na sa'yo nakikita mo yung sign ng Diyos sa buhay mo. Ang gawin nila, they dragged Stephen. Okay, we will stone you to death. We will make your life so miserable as well. Sana wag tayong dumating sa ganung punto ng buhay natin na dahil hindi ka masaya, dapat hindi rin masaya yung iba. But we pray to have the eyes and hearts to see that God loves me, even konti, even little, yung mga signs na yan, I'm convinced na mahal ako ng Diyos. At kapag mahal ka ng Diyos, sabi ko nga, mas madaling magmahal ng ibang tao. Amen.